we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Kumpiskado ng otoridad ang pork products na dala ng ilang pasahero sa loob ng Batangas Port. Ang detalye ihatid live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise? Chris, ngayong araw ng Biyernes, unti-unti na muling dumadagsa ang mga pasaherong magtatawid dagat dito sa Batangas Port. At dahil huling araw ng pasok ng ilan, inaasahan pa ang buhos ng mga pasahero. Panghanda sana sa medianoche pauwi sa Abra de Ilog ang ilang piraso ng pork products ni Ana Marie. Kaya't maluha-luha siya nang maharang pa ito sa scanning area sa pier. Ay, wala ko tayong magagawa kung yan ang batas eh. Kaya taon pa na makasipin mo sila. Kaya lang, Walang choice eh. Bawal pa rin kasi ang pagpapapasok nito sa pantalan bilang pag-iingat sa ASF. Bukod dyan, ipinapaalalang hindi pwede sa pier ang flammable materials, patalim at mga paputok kung may magpaplano man na magbitbit nito sa salubong sa 2024. Lahat mismo ng laman, no? Kaya nandiyan na rin yung mga K9 dogs natin, no? Na isa rin sa tumutulong dyan para malaman kung ano laman yung kanilang mga bagahe. Mula kahapon, pila-pila pa rin sa ticketing area. Humahabol sila pauwi sa probinsya para doon salubungin ang bagong taon. Gaya ni Zaldi mula Makati, alas 6 ng umaga pa sila sa pier kahit alas 5 pa ng hapon ang biyahe pa Romblon. kailangan kasi yung sa ticket kasi mahirap dyan, mas maraming pila. May stranded na naman, mas mahirap magastos. Pero hindi na lang pamilya ang may planong bakasyon dahil kahit mga turistang gaya ni Thomas at kaibigan mula Paris, France, nahatak daw ng ganda ng Boracay. We are looking for a place to have fun, you know, and we heard a good thing about Boracay, so that's why we decided, you know. I landed like 2 days ago in the country. Sa Port of Calapan naman sa Mindoro, umabot sa mahigit 5,000 outbound passengers ang naitala ng pamunuan ng pantalan. Handa na rin daw sila sa inaasahang pagbabalik naman ng mga pasahero sa January 2. Chris, bilin ng Philippine Coast Guard kung nagbabalak na magdala ng mga paputok ay huwag na daw itong gawin dahil ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng barko. Yan muna latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Umakyat na sa 25 ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Region 1. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Umakyat na sa 25 ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Region 1 ayon sa Center for Health Development o CHD Region 1. 20 ang fireworks-related injuries sa Pangasinan, habang 4 sa La Union at 1 sa Ilocos Sur. Kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, mas mataas ng 79% ang mga biktima ng paputok ngayong 2023. Tuluyan ng sinampahan ng kasong paglabag sa RA 7183 o ang batas na laban sa pagbebenta, paggawa at illegal na distribusyon ng paputok ang ilang sangkot sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa barangay Maluwad, Dagupan City. Ikinasawi ito ng isang lalaki na nakilalang si Raymundo Lazaro na nagtamo ng matinding sugat sa mukha at katawan, habang 3 iba pa ang nasa ospital. Para maiwasan ang kahalintulad na insidente, mas hinigpitan ng monitoring ng PNP at BFP sa mga barangay. Hindi mag-i-issue ang BFP ng fire safety clearance sa mga negosyanteng nais magbenta ng paputok sa mga barangay. Iisa lang ang itinalagang firecracker zone.
Sa Region 3, aabot na sa 5 ang nahuling nagbebenta at gumagamit ng illegal na paputok. Sa tala ng Pro 3, nasa 19,622 na piraso na ng paputok ang nakumpiska na may halagang aabot sa 90,620 pesos. Samantala, as of December 28, isa pa lang ang naitalang firecracker-related incident sa buong rehiyon. Nananatili sa Code White Alert status ang lahat ng mga ospital sa bansa habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Nakaalerto ang mga ospital sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng naputukan o naaksidente hanggang sa January 6, 2024. Sa monitoring ng DOH-6 ay umabot na sa 34 ang firework-related injuries sa Western Visayas mula December 21 hanggang 28, 2023. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, dagsana naman ang mga bakasyonista sa iba't ibang atraksyon sa Baguio City. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Good morning, Chris. Good morning, mga kapuso. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat ng mga turista dito sa City of Pines at sa mga oras nga na ito dagsa pa rin yung mga namamasyal sa iba't ibang puok-pasyalan. Gaya na lamang dito po sa aming kinaroroonan sa bahagi naman ng Botanical Garden kung saan alas 7 pa lamang po ng umaga ay dagsa na yung mga nasa gate pa lamang ng Botanical Garden para makapasok dito nga ho sa lugar at makita yung ganda nitong Botanical Garden. Well, perfect ho ito para sa mag-anak dahil kung papansinin nga po ninyo, napakaganda ho naman talaga nitong lugar at enjoy na enjoy yung mga namamasyal. Bukod sa Botanical Garden, ay dagsa na rin ho yung mga turista sa iba't ibang mga tourist attraction. Gaya na lamang sa may Lion's Head, sa bahagi naman yan ng Cannon Road kung saan ay madaling araw pa lamang napakarami ng mga nagpapaselfie doon, kumukuha ng mga larawan at doon nga ay may mga designated parking areas ng itinalaga nang sa ganoon ay hindi na mahirapan yung mga turista. Actually, ayon sa city government, ganun din sa PNP, Baguio City Police Office, ganun din sa Traffic Enforcement Unit, ngayong araw hanggang sa January 1, inaasahang lampas sa 100,000 yung tourist arrival. Pinakamarami bukas, araw ng Sabado at maging sa January 1 kung saan based daw doon sa trend ng Baguio City ay napakamaraming mga turistang namamasyal sa iba't ibang mga puok-pasyalan. So far, ngayong umaga, Chris, ay maayos pa, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Marcos Highway, ganun din sa bahagi naman ng Cannon Road. Pero expected raw simula mamayang hapon hanggang bukas ay magkakaroon na ng traffic build-up dahil marami ng mga kapuso natin yung aakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy ang lugar bago ang pagsalubong sa bagong taon. Simula naman kahapon, Chris, ay binuksan na sa mga motoristang ilang paaralan na magsisilbing pansamantalang parking space ng mga sasakyan. At syempre, panawagan pa rin ng city government sa ating mga kapuso sa mga turista na maging disiplinado, maging responsable, panatilihin ang ganda, kalinisan ng City of Pines. Chris? Mula Baguio City, maraming salamat Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nauwi ang drug bypass operation ng pulisya sa engkwentro sa Baaw, Camarines Sur. Isang pulis patay. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Pasado alas 3 ng hapon nitong Disyembre 26, makikita sa CCTV footage na ito ang dalawang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Sa una, aakalain mong nag-uusap lamang ang mga rider, pero maya-maya lang. Makailang beses pinaputukan ng isang lalaki ang dalawang kausap nito. Nagpapatuloy pala ang bypass operation sa lugar laban sa dalawang kinukonsidera ng PNP bilang high-value target. Ayon sa kapulisan, napansin ng suspect na pulis pala ang kanyang katransaksyon kaya pinaputukan nito ang biktimang si Police Staff Sergeant Richard Rodero. Nakaganti pa ng putok si Staff Sergeant Rodero pero dahil sa malalang tama ay binawian ito ng buhay.
Sugatan din ang 37 anyos na lalaking katabi ni Rodero na isa sa mga target na drug personality. Samantala, hindi naman maiwasang malungkot ng pamilya ni Rodero, lalo na't matagal daw ang pagresponde ng iba pang police personnel. Grabe po talaga ko tang kahapotan ko sa inda kung si Isay, anong nangyari si Isay ang mga kairibanan, taano taarog ka to. Nakatuko na po siya. Di ibig sabihin po katakatuyo, may backup na lamang na mag-abot. Lagi po may backup tayo kapag nagkasagawa po tayo ng bypass. Although kita niya yung transaction, hindi siya pwedeng sobrang lapit doon sa sinasagawang transaction para hindi naman magduda yung nagbebenta na may umaaligid sa kanya. Sa ngayon, pinaghanapan ng kapulisan ang namaril na suspect na kinukonsidera nilang armed and dangerous. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, wala nang hahabol na bagyo o kahit na low pressure area na magpapaulan sa ating bansa sa last 3 days natin ngayong 2023. Yan ay kung pagbabasehan natin ang wind forecast ng Metro Weather. Patuloy na iiral sa ilang bahagi ng bansa ang northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon, apektado pa rin ng amihan ang northern at central Luzon habang easterlies ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nakapagtala ang pag-asa ng 16.6 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City, 21.2 degrees Celsius sa Tanay, 22.2 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 24.4 degrees Celsius sa Tuguegarao City at 24.6 degrees Celsius sa Quezon City. Aasahang uulanin ang ilang panig ng northern at southern Luzon, Aurora, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa kabila ng deadline para sa mga PUV operator na i-consolidate ang kanilang operasyon o magsumite ng aplikasyon bago matapos ang taon, binibigyan sila ngayon ng LTFRB ng leeway para magpatuloy sa kanilang operasyon. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2023-052, ang mga operator na walang Consolidated Transport Service Entity ay papayagang bumiyahe hanggang January 31, 2024 upang hindi raw mahinto ang operasyon ng public transportation. Gayunman, sa loob ng isang buwan, ang LTFRB at mga regional office sa ilalim ng ahensya ay patuloy na mag-i-issue ng show cause orders alinsunod sa Public Service Act. Arestado ang isang pulis sa Davao City matapos ireklamong nanutok ng baril sa isang sibilyan. Ang nagreklamo, iginiit na nais lang daw niyang tulungan ng pulis matapos masiraan ang sasakyan nito sa kalsada. Trauma at takot. Yan daw ang naramdaman ng nagreklamo na humiling na hindi na pangalanan matapos ang tutukan ng baril ng pulis na kinilalang si Police Master Sergeant Frederick Caburnay na naka-assign sa Police Retirement and Benefits Unit 11 sa ilalim ng Police Regional Office 11 sa Davao City. Ayon sa nagreklamo, hindi raw niya alam na pulis ito dahil hindi naka-uniforme. Tutulungan daw sana niya ito nang makita ang sasakyan nito na paliko-liko ang takbo sa kalsada. Nang pumarada, nasira raw ang gulong ng sasakyan kaya nilapitan niya ito upang tulungan. Pero bigla raw siyang tinutukan ng baril ng pulis. Aniya, nakainom raw ito. Agad daw siyang tumakbo at humingi ng tulong. Nang rumesponde ang pulisya, agad na hinuli ang suspect na nakakulong na ngayon pero hindi na nagpa-interview. Kinasuhan na ng grave threat ang suspect. Na-inquest na rin ito habang nangangalap pa ng dokumento para sa isasampang administrative case laban sa suspect. Tuhin, basik kwan po na ba? Basik hold upper po, galit pa din doon. Iyahang ikon, bunot po daw iyahang baril. Sumalpok naman sa kasalubong na motorsiklo ang rider na biglang lumiko sa National Highway ng Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Hating gabi sa araw mismo ng Pasko, nasangkot sa aksidente ang 3 individual sa National Highway ng Barangay Agay, Bantay, Ilocos Sur. Sa kuha ng CCTV, makikita ang rider na bigla na lamang lumiko patungo sa lane ng kasalubong na rider na may angkas. Pagsalpok, kita pa ang pagtilapon ng mga helmet ng mga biktima. Hindi raw malinaw kung nag-signal light ang driver bago tumawid ng linya. Hindi po makita masyado sa CCTV, pero basta bigla na lang po siya na kumabig na pakaliwa po sa diversion. Sugatan ng 2 magkaangkas sa motorsiklo. Binawian naman ng buhay ang sumalpok na rider na si Jofel Foliedo, 47 anyos, na nakainom umano nang mangyari ang insidente ayon sa pulisya. Manatili po tayo sa outer lane natin. Maaaring doon lang po tayo dadaan para sa safety travel po natin. Kuha sa CCTV footage na ito, ang paparating na puting SUV na wala sa linya, kaya iniwasan pa ng kasalubong nitong SUV sa National Highway sa Barangay Marcos, Santa Ilocos Sur. Kalaunan, sumalpok ang SUV sa gate ng isang bahay. Sa lakas ng impact, umatras pa papunta sa kabila ang SUV. Sugatan ng 4 na turistang Indian nationals na nasa pagamutan pa ayon sa PNP. Base po sa driver niya, statement niya, may tumawid daw na aso. Bale sa CCTV footage namin na nakuha, ma'am, malinaw naman po na walang aso na dumaan. Bale, bigla na lang po siyang nag-swerve ng papuntang kaliwa, tapos dire-diretso na lang po doon sa may gate. Patuloy na inaalam ng pulisya ang sanhi sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po mga kapuso, nagdulot ng masangsang na amoy ang mga patay na isda na nakalutang sa isang palaisdaan sa Dagupan City. May detalye si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kita sa cellphone video na ito ang sandamakmak na patay na isda na nakalutang sa isang fish pond sa Barangay Pantal, Dagupan City. Nabubulok na ang mga nakalutang na isda na nagdulot ng masangsang na amoy sa lugar. Oo, masangsang sa ilong, ganun. Ito, kung naglabas ng isda sana rito, kahit na tinawagan sila na kumuha na libre, yun dapat sana. Nagsagawa ng inspeksyon ng Barangay Council kasama ang Sanitation Division ng City Health Office sa lugar. Kakaunting patay na isda na lang ang naabutang nakalutang sa fish pond. Hindi rin naabutan ng may-ari ng fish pond, pero ayon sa Barangay Council, hindi ito kaso ng fish kill. Hindi rin umano bangusang nakitang nakalutang sa fish pond, kundi mga isdang mulmol na sinadyang lasunin. Po doon sa observation kasi na natin, hindi po siya fish kill, tisid po yun. Yun po yung pag gusto na ho nilang palitan or may mga isda kasi na hindi po like mga mulmol, ganun. Yun po yung tinatanggal nila. And then pagkatapos nun, tsaka nila papalitan ng mga bagong isda. Nakatakdang pulungin ng otoridad ang mga fish pond owner para sa mas maayos na operasyon ng palaisdaan. Samantala, prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan na matanggal ang mga illegal fishing structure na muling itinayo sa mga kailugan ng lungsod. Wala masyado po na nangyari, pero ang nagiging problema na nakikita ko ngayon is daming fish pen po ang illegal. So kailangan namin ayusin ulit. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may plano na ba kayo kung saan nyo sasalubungin ang 2024? Kung wala pa, let's all unite sa Kapuso Countdown to 2024 sa Mall of Asia. Tampok dyan ang inyong favorite Kapuso stars, gaya nila Julie Ann San Jose, Raver Cruz, Ken Chan, Christian Bautista, Andrea Torres, Sanya Lopez, at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Present din ang iba pang sparkle artists tulad ni Kailin Alcantara, Christopher Martin, Isabel Ortega, Lexi Gonzalez, Ashley Ortega, at Rabia Mateo, at marami pang iba. Simula na yan sa Linggo, 10:30 p.m. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 300 kabahayan ang nasunog sa Barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City.
Posibleng nag-overheat na appliance ang tinitingnan ng BFP na sanhi ng sunog. Sa tala ng Davao City Fire District, nasa mahigit 300 kabahayan sa 3 purok ng Barangay Leon Garcia sa Agdao, Davao City ang natupok ng apoy Miyerkules ng madaling araw. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa bahay ng isang ronron sa Rabia. Posibleng nag-overheat na appliance ang tinitingnan ng BFP na sanhi ng sunog pero patuloy ang kanilang investigasyon. Sa inisyal na report ng CSWDO, mahigit 300 pamilya din ang apektado ng sunog pero magsasagawa pa sila ng validation. Nananawagan ngayon ng tulong ang mga residente na sa evacuation area na lang daw muna manunuluyan at magdiriwang ng bagong taon. Samantala, maiingay na mga paputok nagdudulot ng stress sa mga house pet ayon sa isang veterinarian. Alamin ang mga dapat gawin para maibsan ang stress sa mga alagang hayop na ibabahagi ng eksperto sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Walang dudang happy ang marami sa pagsalubong sa New Year. Pero may mga kasama rin tayo sa bahay na stress ang inaabot kapag nakakarinig na ng nakabibinging ingay ng paputok ang mga alaga nating hayop. Sabi ng isang veterinarian, higit na sensitibo kasi ang pandinig ng mga house pets. Makokontrol natin yung ating emotion, pero ang mga hayop hindi nila nakokontrol yan. Para hindi maging balisa sina Bantay o Muning, dapat na may pagtataguan ng mga ito sa loob ng bahay. Makatutulong din kung magpapatugtog ng nakakakalmang music. Bigyan din ng treats o mapaglilibangan ng mga alaga para ma-divert ang atensyon nito sa ibang bagay. Sa umaga pa lang daw, ipasyal na ang mga alaga para pagdating ng gabi, mabilis na silang makakatulog. Siguro mas maganda may collar, tsaka may leash. Kasi pag walang mataguan pa loob, lalabas yan, tatakbo sa labas, makakawala. Bukod sa ingay ng paputok, dagdag sa nakakaapekto sa kalusugan ng mga alaga ang usok. At kung hahayaan lang na malanghap ng mga ito ang usok ng paputok, pwede silang mahirapang huminga. Maging mga farm animals, nababalisa rin sa mga malalakas na firecrackers. Kailangan titibayan na ang tali pagdating ng New Year's Eve. At saka sa atin namang tayo mga nagpapaputok, tayo siguro maging responsable. Payo ng eksperto sa mga fur parent, ilayo ang mga alaga sa mga firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Pwede naman daw salubungin ang bagong taon ng puno ng saya. Huwag lang daw kalilimutan ng tender loving care sa mga alaga. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 3 katao kabilang ang 2 anyos na bata sa banggaan ng kotse at traktor sa Lupon, Davao Oriental. Tutukan sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Lupon, Davao Oriental, patay ang 2 taong gulang na batang babae at 24 anyos na tiyahin nito na kinilalang si Camille Toledo matapos masagasaan ng isang kotse na tumama naman sa isang traktor at ikinamatay rin ng driver nito na kinilalang si Julieto Simeros, 58 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng kotse na minamaneho ni Vicente Ambayek, 48 anyos, ang National Highway nang mawala umano ng kontrol ang driver sa kotse at nasagasaan na magbiyahe na tumatawid lang sa kalsada sa Purok Mahayahay, Barangay Kalapagan. Instead na brake ang iyang natamakan, accelerator ang natamakan niya. Sa bundol niya itong 2 ka babae, tapos katong traktor nga nagpark na magkuanunta siya, magtulog siya o kontrat. Nakapark lang siya, nahagip sa iyang sakinan. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero idiniklara silang dead on arrival. Humingi ng tawad ang driver sa nangyari. Nahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang nasagasaan ng ambulansya sa Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, biglang tumawid sa kalsada ang bata kaya nabundol ito ng ambulansya ng Teresita Halandoni Provincial Hospital na papunta sa isang ospital sa Bacolod City upang maghatid ng pasyente. Naidala pa sa ospital sa Bacolod City ang bata pero binawian din ito ng buhay habang ginagamot dahil sa natamong sugat sa ulo. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang driver ng ambulansya. Sumuko rin ito sa Silay City Police matapos maihatid ang kanyang sakay na pasyente sa ospital. Pinalaya ang driver matapos nakipag-areglo ang pamilya ng biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Patok naman sa bagong taon ang mga hindi pangkaraniwang prutas na matatagpuan sa iba't ibang probinsya. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kulang pa ba ang iyong handang 12 o 13 prutas? Bilang pampaswerte sa bagong taon, idagdag na sa listahan ito. Isang prutas na sa unang tingin, akalain mong suha na parang nyog, pero kapag binalatan, parang bulak. Ito ang tinatawag na calabash fruit o bottle gourd. Karaniwan itong tanim sa South America at Africa, pero marami na rin ito sa Mindanao at ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Mayaman ito sa vitamin C, calcium, iron, sodium at potassium. Tinatawag rin itong miracle fruit dahil sa dami ng health benefits. Sa Bulubunduking Barangay sa Cebu City, abala na ang ilan sa pagpitas ng mga tinanim nilang prutas. Isa sa kanila si Emma Erdimer, staff ng isang training facility ng Cebu City LGU. Sa pasilidad, makikita ang iba't ibang native fruits na libreng mapipitas tulad na ng chesa, native na bayabas, aratilis at kakao. Karamihan sa mga residente sa Barangay Taptap, Cebu City ay naniniwala sa swerte na dala ng bunga ng kakao. Kaya kasama ito sa 13 fruits na inihahanda nila para sa bagong taon. Ang buto ng kakao na ginagawang tsokolate para sa kanila ay nagsisimbolo ng pera. Sa mga fruit stand sa Barangay Ramos, mabibili rin ang mga bilog na prutas tulad ng granada, passion fruit, chico, atis, bayabas, pinya, guyabano, lansones at iba pa. Sa Davao City, kahit hindi in season, may iilang mga tindahan pa rin ang nagbebenta ng mga prutas na tatak Davao para sa mga nais ihanda ito para sa medianoche sa pagsalubong sa bagong taon. Tulad na lang ng durian na nagkakahalaga ngayon ng 200 pesos per kilo sa Banquerohan Public Market. Marami pa rin ang mabibiling mangustin na nagkakahalaga ngayon ng 80 pesos to 150 pesos per kilo. Ang pomelo naman mabibili sa 40 to 60 pesos per kilo. Ang lansones naman 100 pesos ang bawat kilo dahil hindi rin in season. Fruit hopping lang sa una ba? Tanaw-tanaw lang sa kung sa'y barato, then huwag makapili na isa-isa lang. Dili ko anang bulto, di may pon makaon good. So isa-isa lang for every kind. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 3 araw na lang, 2024 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.